ninyo kukunin ang inyong ikabubuhay. Allow me to present your army, the present and the future. Ang matapag at sumpatian para sa bagong Pilipinas. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Ang inyong malit na lingkod kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr. ay patuloy na umaasa sa ating pong Panginoong Diyos na kayo po ay patuloy niyang pinakaiingatan at patuloy po kayong pinagpapala. Kayo po ngayon, mga kaibigan, ay nakasubaybay dito po sa programa ng Gabay sa mga Kadete. Isa po sa mga serye ng ayon sa kasulatan. Sa pagkakataon ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay muli tayong darako sa isang pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral dito po sa General Orders, sa 11 General Orders. At ngayon, tayo ay nasa ikalima ng numero. Pero bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, mga kapatid, hilingan ko po muna kayo na tayo'y sama-samang manalangin. Let us pray po. Dakila po naming Diyos ng tanan ay nasa mga langit, kayo po Ama, na Diyos ng aming mga magulang. Amin pong hiling sa pagkakataon pong ito. Samantalang kami nagsasang-usapan sa ilalim ng iyong pangalan, patuloy niyo po kaming kalugdan at ang inyong patnubay ang sa naming maranasan hanggang sa matapos ang programang ito. Muli po, binabalik po namin amang banal ang aming pagluwalhati at pagsamba sa inyo sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay po, mga kaibigan, samantala tulad ng atin pong nabanggit, tayo po ay darako sa pag-aaral ng ikalawang bahagi o ikalimang numero, mga kapatid, ng 11 General Orders. Ano ang nilalaman ng panglimang numero ng 11 General Orders? Ganito po ang ating mababasa. To quit my post only when properly relieved. Yan, no? Yan pong numero 5 ng 11 General Orders ay sadyang napakahalaga para sa ating mga kadete. Ano ho? To quit my post only when properly relieved. Tatandaan ho natin na sa ikalawang bahaging ito, itinuturo sa atin na tayo dapat ay maging isang kadete na responsable. Tayo ay maging isang professional na mga kadete. Itinuturo dito na huwag po tayong basta-basta aalis sa ating pong sa ating pinagkatalagahan, o doon sa ating post nang walang pahintulot o nang walang sapat na kadahilanan o walang sapat na walang kapalit o karelyebo. Hindi po dapat iniiwanan ang inyo pong posisyon o yung inyong kinatatalagahang saan man kayo na ilagay. Hindi po ninyo dapat iwanan ang lugar kung saan kayo ipinoste. Maliban kung mayroong opisyal
na nagpapahintulot mula sa inyong mga otorisadong nakatataas na magpapalit sa inyo. Alam nyo ho, kasi mga kaibigan, kadalasan ho, yung mga karelyebo natin, sa totohanang salita lang, kung minsan nalilit sila, hindi ho ba? Hindi sila agad nakakarating doon sa ating pwesto kung saan papalit sila sa atin o magiging karelyebo natin. Naaantala ang kanilang pagdating dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Mga kaibigan, mga kabady, mga ka-59, anuman po ang kadahilanang ito, huwag na huwag po ninyong iiwanan ang inyong pinopostihan. Kahit na kayo po ay uwing-uwi na. Kahit na kayo po ay pagod na. Dahil kung bigla ninyong iiwanan na walang sapat na kadahilanan alinsunod sa iyong pinagkatalagahan, marami pong pwedeng mangyari. Maraming pwedeng masamang mangyari. Lagi yun ninyong tatandaan po yan. Kaya wag po kayong biglang aalis sa inyong pinagtatanurang lugar. Sapagkat pwede po kayong masalasihan ng mga mayroong masasamang intensyon. Maaaring pinagmamasdan lamang kayo, ay nagkataon bigla ninyong iniwanan sapagkat kayong uwi na. Merong kayo kasing date na hindi ka pwedeng malate, ay pwede po kayong masalisihan ng mga taong mayroong masasamang tangka o masasamang loob. Yan. Tatandaan ho natin, aalis lang po tayo kapag dumating na ang ating kapalitan o yung ating karelyebo. Doon lamang po tayo aalis sa ating pinagbabantayan. At bago tayo umalis, bago natin lisanin yung pinagpupustihan natin, kailangan ma-endorso nyo po lahat o ma-turn over yung lahat ng dapat i-turn over para maayos at formal ang inyong pag-alis. Dapat merong properly relieve. Lagi ho ninyong tatandaan yan, mga kapatid. Tandaan ho ninyo rin, ang hindi pag-alis kaagad doon sa ating poste na pinagtatanuran o binabantayan ay isa pong responsibilidad. Ito'y isang disiplina na dapat taglayin ng isang mahusay at matinong kadete na tumutupad at nag-iingat sa kanyang tungkulin bilang kadete. Sa ganitong paraan, ang lugar na atin pong binabantayan o pinagtatanuran ay mananatiling ligtas at payapa. Bakit? Sapagkat hindi tayo agad-agad umaalis ng walang kapalitan. Ganyan ho yan, mga kapatid. Ngayon, punta naman natin yung mga kaibigan nating tumatalaga sa ganitong gampanin. Kung kayo naman po, mga kaibigan,
ay laging nalilate sa pagpasok, magbago na po kayo. Maawa po kayo doon sa inyong mga karelyebo. Naghihintay po sila at kailangan din po nilang makapagpahinga. May mga naghihintay rin po sa kanila. Maging responsable ho kayo na mga kadete sa inyong pinagkakatalagahan. Yan. O kaya, hindi naman kayo parating nalilate. Pero, kapag darating ang pagkakataon na kayo ay malilate ng pamisan, kayo po ay magbigay ng paabiso sa inyong hepe o nakatataas sa inyo. Pwede kayong mag-chat, i-text o tawagin ninyo yung inyong mga superior. Ganon din ang gawin sa inyong kapab-9 o kabady. Para ho naman hindi sila magtatampo sa inyo o di kaya'y magagalit o anuman ang magiging negatibong pagtingin sa inyo. Para laging mataas ang kanilang pagtingin sa atin, mga kaibigan. Ang pagpasok ng maaga bago ang itinakdang oras ng ating gampanin ay isa pong napakagandang halimbawa at mabuting disiplina sa atin pong mga sarili bilang mga kadete. Sa ganitong paraan, hindi masusuya sa atin ang inyong mga magiging kapalitan, gayon din ang inyong mga superior. Kaya isang magandang pagkakataon din ito ay nasasariwa natin, yung General Orders number 5, na mayroong pagwiwika na to quit my post only when properly relieved. Napapanariwa natin, nare-review natin yung mga mensahe na ipinababatid ng numero 5 ng 11 General Orders. Ginagawa natin ito upang mabuhay sa inyong puso na dapat gumanap tayo sa ating gampanin ng may pagsisikap, responsibilidad at taas noon nating ginagampanan ng may kaayusan ang lahat ng bagay. Ang pagsunod sa alituntuning ito ay mahalaga para po sa paglalapat ng kaayusan at epektibong magiging operasyon. Kaya ho, wag ho ninyong laging kalilimutan. Tayo po o ang bawat isa ay mayroon hong mahalagang papel sa pagiging kadete. Kaya sisiguraduhin bago po kayo umalis ay meron na po kayong naging kapalitan at i-turn over ninyo ang lahat ng dapat na ito-turn over. Para magiging panatag kayo, panatag din ng inyong karelyebo sa inyo pong paghihiwalay. At wag na wag ninyong kalilimutan na bago kayo maghiwalay, magpanalangin kayo sa isa't isa. Manalangin muna kayong magkasama. Tignan ninyo sa isang talata ng banal na kasulatan dito sa unang Korinto 4 talatang 2, gayon din naman ang katiwala ay kinakailangang maging tapat. Napakaganda ng sinabi ng Apostol Pablo. Ano po? Sa lahat ng pagkakataon ng ating pong buhay, tayo'y mga kadete, tayo po'y mga katiwala
ng ating ahensya, katiwala ng mga namiminuno sa atin, at lalo't higit, maging tapat tayong katiwala ng ating Panginoong Diyos. At sa lahat ng pagkakataon, kinakailangan nating maging tapat. Kaya, wag na wag po kayo basta-bastang aalis ng walang proper na pag-alis. Yan. Tandaan ho natin mga kapatid, ang prinsipyo ng banal na kasulatan. Ang sabi ng ating Panginoon sa isang talata ng Biblia, sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming mga bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Napakasarap mga kapatid at mga kaibigan na bilang mga katiwala, tayo ay magiging tapat at kalulugdan ng ating Panginoong Diyos. Nawa po ang munting pag-aaral natin ito ay makapag-boost o husay sa inyo upang kayo ay maging responsableng mga katiwala sa ating mga pinagtatanurang lugar. Uulitin natin ang pagkakabanggit doon sa ikalimang numero ng 11 General Orders. Ang sabi sa atin, to quit my post only when properly relieved. Tayo pong lahat ay pansamantalang manalangin. Maraming salamat po, Amang Banal, sa pagkakataong patuloy nyo kaming ginagabayan. Ang aming pong munting pagninilay at pag-aaral ay patuloy nabing maging sandata habang kami ay nakikiraan sa sanlibutan ito. Pagpalain po, Ama, ang aming mga pamilya, 10 ng mga kadete. Iingatan nyo po sila sa kanilang mga hanap buhay, pinagtatanulang mga lugar. Binabalik po namin sa inyo ang aming pasasalamat sa pamamagitan po, Ama, ng aming Panginoong Hesus. Amen.